ni Goliath. That was the time na nakita, sabi ng mga Bible scholars, almost 16 to 17 years old pa lang si David. Nakakita at marinig ni David na hinahamak ang Israel at ang Diyos ng Israel. Nagkaroon ng maalab na damdamin si David. At sabi niya, okay, kung hindi ninyo kaya, ako po ang haharap. Lumapit pa siya sa hari dahil actually, pinauwi siya ng kanyang mga kapatid. Kung ka, magpastol ka ng tupa. Hindi ka napapagay dito. Ito isang labanan. Pero sabi ni David, kaya kong talunin ang hambog na Pilisteo niya. See? And that is because of his zealousness for God. Kaya ang sabi naman ni Goliath, kung makita niya, who is this? Sino to? Am I a dog? Ang sabi doon sa verse 43, that you come to me with sticks? Pero ano sabi rin po ni David? Kung babalikan natin doon sa pagtaas ng talata, that is written in the book of 1 Samuel chapter 17 verse 28. Ang sabi doon, who is this uncircumcised Philistine that defied the armies of the living God? Sino ito na hinihiya ang mga kawal ng hukbo ng Panginoon? In verse 26. And tawag naman ni Goliath sa kanya, ano ako? Aso? Pupunta sa akin na may dalang pagpar? Pero alam niyo po ba, sabi nga ni David, ipinahintulot ng Diyos na ang mga leon at mga oso ay aking patayin. Kapag sila'y sumasalakay, madali ko silang pinapatay. Anong ginagawa ni David? Binubukan niya yung bunganga at mga leon, yung mga oso. Ganun kalakas ang bisig ni David. Kaya ang sabi niya, ibibigay din sa akin ng Diyos ang hambog na Pilisteo ito. Kasi nagpantik yung kanyang paningin. Sino ang hinahamak ng mga Pilisteo? Lalo ni Goliath? Ang bayang pinili ng Diyos. Kaya itong si David, matigas at tumindig at ang sabi niya, basahin niyo the whole chapter from verse 26 to 47, makikita niya sabi niya doon, that the earth, ginagawa niya ito, that the earth may know that there is God. Upang malaman ng mundo na mayroong Diyos. Tayo, ganun ba kaalam yung ating puso na gusto natin malaman at santibutak ito na mayroong Diyos? O kontento tayo sa isang sulok ng ating mundo na tayo lang na nakakaalam patungkol kay Kristo. Sila po hindi maalam yung kanilang pagnanasa. Ipabatid na mayroong Diyos. Bakit lalaban si David? Para ipabatid na buhay ang Diyos ng Israel. Tama po ba? So dapat tayo bilang mananampalataya, ganun din yung ating adhikain. Lumalaban tayo sa anumang suliranin ng buhay na ito para ipaalam natin na buhay ang ating Diyos. Amen po ba? Lumalaban tayo sa anumang hamon ng buhay na ito para ipakilala sa sanlibutan ito na buhay ang Diyos na ating nakilala, na tumawag sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Ipinapakita yung highest regard ni David sa pangalan ng kanyang Panginoon. Maalam, marugdog yung kanyang pagnanasa na ipaalam na mayroong Diyos ng Israel. Physically, maybe they are really chosen. Pero spiritually, iniugnay po tayo sa Israel. At dapat same character meron din po tayo. Ang nakakalungkot, maraming mananampalataya at luwag. Hindi maipagtanggol ang kanyang pananampalataya. Hindi matayuan ang pananampalataya na itinuturo ng Panginoon. Kaya minsan na, di ba, sa ating mga Pilipino, kapag tayo born again, may namatay. Sabi natin, o sige, kasi ano naman eh. Kaya minsan nakikipagpalit sa harapan yung pastor, may pari naman pala. Minsan, ang hirap ng mga situation. Alam niyo po yung ibig ko sabihin, kahit hindi ko yan i-elaborate. We cannot stand on our feet. Tama po ba yung sinasabi ko? Alin ba na palataya ni David? The Lord will deliver me. Ililigtas ako ng Panginoon ko. Gusto kong malaman ng mundo ito na mayroong Diyos at ako'y ililigtas ng Diyos. Matibay yung kanyang paniniwala na i-deliver siya ng Diyos. Ililigtas siya, itatawid siya ng kanyang Panginoon. Kaya sabi itong hambog na Pilisteo ito, tutulad ko lang yan sa mga oso.
accusation. Sabi niya, no, my Lord. Kaya sa tuwa ni Saul, kahit si Saul ay walang panama kay Goliath, ang laking lalaki ni Saul. Pero walang panama. Kaya lahat naluwag, lahat natakot, lahat nakugog ng takot ang bayan ng Diyos. Minsan, nakukugog po ng takot ang church, ang mga mananampalataya, kasi minsan ang suliranin natin kinakaharap kasi laki ni Goliath. Sino po ang may suliranin dito? Parang mga higante ang suliranin. Minsan, inaabot tayo ng takot. Tama po ba? But look at the faith of David. Because of their zealousness for God, ang sabi doon, the Lord will deliver me. Kaya nyo ba sabihin sa inyo sarili, ililigtas ako ng Diyos? Amen. So ano yung pinapakita doon? They think of the glory of God rather than their honor. Tayo, ano yung weakness ng tao? Bakit madalas bumabagsak? Kahit mananampalataya. Kasi ang gusto natin, lagi tayo napaparangalan. Gusto natin, lagi tayo nabibigyan ng papuri. Hinahangaan. Tinitingnan. Pero tingnan niyo po ang mga lingkod ng Diyos. Ano po ang sabi? They think of the glory of God rather than their honor.